liquefaction ng semento dahil may silbi rin daw ito sa pagluluto. Ang nakakaintrigang cooking process na ito, ating alamin. Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa bansa, ang mga Pinoy, bibo na raw sa pagluluto. Kung di man daw pag-iihaw, abala naman tayo sa simpleng pagsasabaw. Sa pagdating naman ng mga Tsino, nadagdagan ng ating cooking style ng pagsisteam at pagpiprito. Hatid naman ng mga Kastila ang mas magarabong pagluluto gaya ng paggisa at paglalagay ng sarsa. Yan ang ating mga nakasanayan hanggang sa kasalukuyan. Pero teka lang, may pagluluto pa raw na more than the usual ang paraan. At sa ating next food trip, ang ating hanap ng kakaibang pagkain na hindi lang sa itsura at tawag naging kakaiba, kundi pati na rin sa paraan ng pagluluto nito. Ang isda na kadalasang steamed o piniprito. Ngayon, dadaan sa matinding pagsisemento. Kaya tinawag kong sinimentong lapu-lapu kasi gagawa tayo ng semento out of rock salt and egg white. Ayun panahon naman noon, ang egg white ginagamit talaga pang dikit ng mga adobe. So meron talaga siyang sealing quality. Ngayon, rock salt is a good medium for conducting heat. So pag kinumbine mo yung rock salt at saka yung egg white at i-seal mo ang isang item na lulutuin mo, talagang magiging siyang solid. Bagay raw ang ganitong proseso sa mga isdang may mga kapal na balat tulad ng lapu-lapu. Pinalamanan ito ng sari-saring herbs and spices tulad ng tanglad, luya, wansoy, lemon at dill. Para gawin ang ating semento, haluan lang ng bawat 1 kilong asin ng puti ng itlog. Ilagay ang homemade cement na ito sa isang malaking lalagyan. Ilatag ang isda at patungan ulit ng semento. Kailangan daw na siksik ang pagkakalagay nito at walang butas. Ipasok na ito sa oven na may temperature na 400 degrees. Ang semento daw mag-absorb ng init na sa magluluto sa isda. Sa ganitong paraan, mas pantay ang pagkakaluto ng isda at hindi ito matutuyuan. At pagkalipas ng 30 minutes, kunin na ito sa oven at simulan ng tibagin. Ito ang resulta, isang tender at delicious na sinimentong lapu-lapu. This fish is fresh, the seasoned but not overly seasoned. It's how I would want or what I think fish should be like. Ang manok naman, kadalasan piniprito o sinasarsahan. Ngayon, may mas mabigat daw itong pagdadaanan. Nandito tayo ngayon sa isang mall sa Makati kung saan ang pagluluto ng ating paboritong fried chicken ginagamitan ng bricks. Tara! May mga nababasa ako dati na may cooking methods na binabaon nila sa lupa yung food, tapos pinapatungan nila ng heat sa ibabaw. Pwedeng uling, pwedeng brick, kung ano-ano. Ang gamit daw nila ay Lego brick na gawa sa clay mula sa Pampanga. Ginagamit din daw to sa paggawa ng bahay. Binabalot nila ang Lego brick sa foil para hindi direkta ang contact nito sa manok. Ayan, ngayon kasama natin si Chef Dolfo at tuturuan niya tayo kung paano magluto ng chicken using bricks. Ang chicken, hinahaluan ng butter at fresh vanilla. Pagkatapos, inilalagay ito sa maliit na mantika. Ngayon, ilalagay na natin itong brick sa tuktok ng chicken. Pwede daw gumamit ng kahit na anong uri ng brick. Pagsisilbi raw itong pabigat ang pagkakaluto ng manok. Dahil mas dikit daw ito sa mantika, mas crispy ang balat nito. Hintayin lang ito maging golden brown. Mabigat man ang pinagdadaanan, ang vanilla brick chicken, sa tingin pa lang, talagang katakam-takam. Ayan, ito yung niluto namin kanina, ang vanilla brick spring chicken. Tingnan mo. Masarap na yan. Naman, ako nagluto eh. Sarap, di ba? Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Sakto lang. Di ba? Ang sarap. Yeah. Sa isip ako, wala siya lang. Lambot yung Chicken, yung meat. Sarap? Ang pira-pirasong isda at hipo na to, pinasarap naman ang pagbuburo o ang proseso ng fermentation.
Sa isang bowl, pinaghalo-halo ang mamasa-masang kanin, asin at hipon o di kaya pira-pirasong isda. Pagkahalo ng mga sangkap, tinakpan ito ng mabuti. Kailangan may makapasok pa ring hangin upang hindi ito makulob at mapanis. Hindi bababa sa 3 araw ang pagbuburo. Pagkatapos, kailangan itong igisa para mabawasan ang amoy. Si Chef Jam Melchor, kinalakihan daw ang ganitong estilo. Ang buro kasi, it's more of a Kapampangan tradition. So, hindi sa mawawala sa hapagkainan ng mga Kapampangan. At dahil love niya ang buro, siniserve niya ito bilang appetizer sa kanyang restaurant. Kaya ako sa naisip na ilagay dun sa personal recipe ko kasi I think it's a best way to start a Kapampangan feast. Like, puro karne yung main course mo. Why not start it with a very light and healthy appetizer? Ang kanyang kombinasyon ng mustasa, sibuyas, kamatis at piniritong hito, perfect daw with buro. Ko-complement yung buro dun sa daw ng mustasa, sa isda, sa sibuyas at saka sa kamatis. Tapos masarap siya. Ano man ang paraan ng paghahanda o pagluluto ng kahit sa anong pagkain basta't sinangkapan ng walang kasing husay na talento at love and passion for food, aba, ang resulta isang masterpiece na tsak nakagigiliwan ng ating panlasa.